tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Anak, may mukhang biyan ni Santo yata ang mukha mo. May problema ba? Pinagalitan ka ba ng inay mo? Ha? Oh, hindi ka pinansin ng crush mo, kaya ka ganyan, ha? Ang itay naman, nagpapatawa na naman. Paanong hindi kita patatawanin? Seryoso yung mukha mo. Ang mabuti pa, tawagin mo na yung inay mo dahil bumili ako ng lutong ulam. Itay? Dapat ko bang sabihin kay Itay ang pagtataksil ng inay ko? Ay, nako. Kinakabahan na naman ako dyan sa titig mong yan, anak. Parang titig ng hihigi na... Itay naman laging kalukuhan ng alam. Ay, nako. Sige na, tawagin mo na yung inay mo at kakain na tayo bago pa lumabig itong sabaw na nabili ko. Sige na. Saan pa kayo pupunta? Kala ko ho ba kakain na tayo. Dito lang sa banyo. Maghilamos lang ako saglit. Ang Itay talaga, oo. Lagi na lang nagpapatawa. Napakabait at ulirang asawa at ama ang Itay ko. Pero bakit kailangan masaktan siya? Nasaan ang hustisya niya? Dapat na nga yatang susumbong ko si inay kay Itay. Bakit kailangang magdusa siya gayong wala naman siyang ginagawang masama? Kailangan ba talagang sasabihin ko kay Itay ang pagtataksil ng inay? Hindi. Hindi ko hayang masirang pamilyang ito. Hindi ko isusumbong si inay. Pero ako ang mangungulit kay inay para tigilan na niya ang kanyang panlalalaki. Inay. Oo, tapos na po yung pinagawa ninyo sa akin. Wala na hong tumutulo. Ay, salamat naman kung ganoon, anak. Ay, siya nga pala. Kilala mo ba si Tano? Tano? Bay, sino yung Tanong sinasabi ninyo? Marami akong kilalang Tano, inay. Baka kayo hindi nyo kilala si Tano. Tano? Oh! Sinong Tano naman yung sinasabi mo? Sinasabi ko na nga ba't hindi nyo kilala si Tano pero sa totoo lang inay, kilala nyo ho si Tano. Sino ang Tano? Si Nadilantado at Tarantado. Ano? Loko-loko ka talagang godyo ka. Akala ko kung sino ng Tano ang sinasabi ba? Inay. Mabalik nga pala tayo dun kay Tanong sinasabi ninyo. Sino ho ba yung Tanong tinutukoy ninyo? Si Tano na inaarkila ng asawa mo tuwing naghaharbis tayo ng gulay at isda. Si Tano. Oo naman po. Kilala ko ho siya, Nay. Bakit ba si Tano? Kapag makita mo siya, tanungin mo nga sa kanya kung alam ba niya kung kanino na ibenta ng asawa mo ang kinuha niyang gulay at isda. Ano naman ang alam ni Tano kung kanino binenta ni Osang ang naharbis ninyo? Magbaka sakali ka lang. Kasi si Tano ang inaarkila nitong tricycle sa tuwing nilalako niya ang isda at gulay sa palengke.
Anong sinabi mo, Apo? Gabi na namang umuwi ang inay mo. Opo, Lola. Tulad ng dati, at hindi na talaga itinatago sa akin ni inay ang kanyang panluloko kay itay. Anong ibig mong sabihin, Apo? Ay naku, harapan nang inaamin sa akin na may relasyon siya sa kanyang kalaguyo. Di na niya iniisip na nasasaktan ako para sa aking ama. Ay, Apo, ikaw pa ang nasasaktan sa ginagawa ng inay mo. Mabuti na lamang. At gabing-gabi na umuwi ang itay. Kaya hindi niya nalalaman na gabi-gabi ring dumarating ang inay. Minsan na nga ho halos magpang-abot silang dalawa Buti na lang at naroon ako sa sala. Kung hindi mahuli ni itay na gabi na umuwi ang inay. Kasi nakapambahay na siya. Ano ba naman yung inay mo? Kinausap ko na nga siya. Pero ayaw pa rin umamin sa akin. Sa inyo na hindi siya natsatsambahan kasama ang kanyang kalaguyo, talagang hindi siya amin. Pero ako, na nakahuli na ng 2 beses sa kanya, ay naamin na niya sa akin, Lola. Alam mo, Apo, pag nalaman ito ng itay mo, ewan ko lang kung ano ang mangyayari. Ang totoo nga po niyan binantaan po ako ng inay. Ano? Binantaan ka kama? Oho, na kung isusumbong ko raw siya kay itay, ay iiwanan niya kaming dalawa ng itay. Ano? Oo, iiwanan daw kami ni itay kapag nagsumbong ako kay itay. Ang walang hiyang inay mo, makikita niya, magtutuos kaming dalawa. Tano! Ay! Kuya Goryo! Kayo pala, bakit to? Ikaw raw ang inarkilan ng misis ko. Sa tuwing naghahalbis sila ng biyanang ko. Totoo ba? Ay, opo. Bakit to, Mang Goryo? Alam mo ba kung kanino ibininta ng asawa ko ang nahahalbis nila? Na isda't gulay ng biyanang ko. Bakit ko naman sasabihin? Ako yung kumastos. Ano? Ho? Hindi ko alam basta ko, pagdating namin sa palengke, ang misis nyo na po. Ang magsasalansan ng mga gulay at isda. Hindi na po nakikialam. Basta nabayaran na po ako, umalis na ako. Ganun ba? Oo. Bakit ba? Magdadalawang linggo na kasi na mula nang mag-harvest sila at maibinta sa palengke yung mga gulay at isda. Pero hanggang ngayon pala, hindi pa nababayaran ng asawa ko. Kaya iniisip ko tuloy na ako na mismo ang maliningil. Ho? Bukas ng gabi na palang birthday ng kaklase ko. Maisusuot ko na ang gown na regalo sana ni inay sa kanyang kalaguyo. Kanino kaya ang gown na yun? Malamang para sa anak ng lalaking yun. Tingnan ko lamang kung ano ang magiging reaksyon ng inay sa oras na makita niya na suot ko ang gown na ito.
Dito ko lang nailagay ang gown na yun na nakakahon pa eh. Nasaan na kayo? Inay, ano ang hinahanap ninyo? Ha? Eto bang hinahanap ninyo, Inay? Ha? Bakit na sa'yo ang gown na yan? Bakit ho? Hindi ho ba surprise ninyo ang gown na ito sa akin? Ha? Kayo talaga, Inay, oo. Mahal nyo pa rin pala ako. Kala ko, binabaliwala na ho ninyo ako. Yun pala, gusto lamang ninyo akong sorpresahin. Hindi ho ba, ito yung gown na ipinabibili ko sa inyo? Salamat ho, Inay, ha? Kwan. Bagay ba ito sa akin, Inay? Tingnan ninyo, oh. Kahit hindi ninyo ipinasukat sa akin, ay kasyang-kasya sa akin. Gulat na gulat ang Inay. Hindi makapalag sa akin. Tingnan ko lang kung hindi kayo mag-aaway ng lalaki mo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko Ang sarap nga pala talaga ng luto nila sa restaurant na to. Hindi ka taka-taka na biglang nakilala ka agad at binabalik-balik ka ng mga customers. Oo nga eh. Alam mo, plano ko ring mag-aral ng culinary arts para makapagpatayo rin ako ng sarili kong restaurant. Wala. Lugi yung negosyo mo pagkain. Sa bagay na yan, magkakasundo tayong dalawa. Dahil gusto ko ring maging chef balang araw. Ay, masarap daw ang luto nila sa restaurant na ito eh. Yun ang sabi. Boses ng ina yun, ha? Kakain. Kaya pala niyayay mo ko dito para matikman mo rin. Ay, syempre. Alam mo, para matupad natin ang mga pangarap na yan, magtrabaho muna tayo sa ibang bansa. Mag-ipon ng sapat na pera para makapagpatayo tayo ng restaurant. Saka tayo magtayo ng restaurant na gaya nito. Teka, Walang daming kumangkain dito. kilala ko ang kasama niyang lalaki. Si Tano, Waiter, na inaarkila ni Inay. Tulala ka na naman dyan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Ano ang sinabi mo? Hay nako, ewan ko sa'yo. Kumain na nga tayo. Kasi kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Ano? Kapatid mo ang kasama mo sa gabing ito? Oo naman. Naroon ang lahat ng inimbita niya. Ako na kuya ang wala. Para naman yatang unfair yun sa kapatid ko, hindi ba? Bakit kasi kailangan ka pang sumama? Kung tutuusin nga kahit wala ka ron, okay lang. Dahil binilhan mo ng gown ang kapatid mo, hindi ba? Kailangan pa rin akong naroon siyempre. Gusto ko nang makita ng suot-suot ng kapatid ko ang gown na binili mo para sa kapatid ko, hindi ba? Mahal ang pagkakabili ko nun Hindi ko lang yun direntahan, kundi talagang bili ko kaya pag-aari ng kapatid mo ang gown na yun. Kaya nga mahal na mahal kita kasi mahal na mahal mo rin ako. At ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala nang iba.
Ano naman ho ba? At pinapunta niyo ako dito sa bahay niyo. Busy ako. Bakit? Ano bang pinagkakaabalahan mo, ha? Yung kalaguyo ba? Ano ho? Pinapunta niyo lang ako dito sa bahay para akusahan ninyo? Pinagod niyo pa ako Hoy, hindi lamang kung sino-sino ang nag-aakusa sa'yo. Mismong anak mo! Na naman, nagpapaniwala kayo sa April Napapapansin lang ang babaeng yon. Maaaring nagpapapansin lamang ang anak mo. Eh bakit? Masama ba? Kulang ka na siguro ng panahon sa kanya. Kaya ikaw na ang nagsasabi na nagpapapansin sa'yo yung anak mo. Na pinapaniwalaan nyo naman. Alam nyo, kung minsan, napakalawak ng imahinasyon ng apo nyo. Ito, imahinasyon lamang ba ito, ha? Imahinasyon lamang ba ito? Hindi ba't ikaw yan? Hindi ka na nahiya. Ipinagpalit mo talaga ang asawa mo kay Tano na batang-bata. Magiging palamunin mo lamang yan. At alam mo ba, kung sino ang kumuha ng litratong yan? Ang anak mo mismo na nandoon sa restaurant kung saan kayo kumain ni Tano. Hindi ka na nahiya sa anak mo? Inay, huwag naman ninyong ilakas ang boses ninyo. Baka kayo marinig ng itay. Ano kung marinig ng tatay mo? Mabuti nga yun para siya mismo ang magdidisiplina sa iyo. Pero inay, wala naman hong katotohanan ang isinusumbong ng apo niyo Kung hindi totoo, sino ang lalaking kasama mong kumakain sa restaurant? Sige nga, sabihin mo sa akin. Bakit ho? Kung may kasama ho ako o kasalo kong lalaki, nagagahulugan bang ng lalalaki dako? Kaibigan ko lang si Tano, inay. Siyempre, suki niya ako. Kaya, magiliw siya sa akin. Pwede ba, Usan? Huwag mo akong gawing tanga. Matanda na ako. Kaya hindi mo na ako maaaring maloko. Walang sapat na ebidensya ang apo ninyo. Kaibigan ko lamang ang lalaking sinasabi ninyo. Anak naman, alang-alang man lang sa anak mo. Tigilan mo na yung kalukuhang ginagawa mo. Ang anak mo ang higit na nahihirapan. Kaya pakiusap, tigilan mo na yung kalukuhan mo bago pa malaban ng asawa mo. O ano, masaya ka na? Siyempre naman. Cellphone mo. May tumatawag sa'yo. Teka na, baka yung kliyente ko to. Sasagutin ko sandali, Hello? Ha? Nandiyan ka na ba? Sige. Bigyan ko ng 30 minutes. Nandiyan ako, Sino yon? Ay, si Tanda. Bakit naman daw? Ibibigay na sa akin ang sustento ko. Kaya dito ka lang para may pambayad tayo sa motel na ito. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Anong ginagawa mo? Bakit iniimpake mo ang mga damit mo? Magsalita ka. Ibalik mo nga ang mga damit mo sa aparador mo. Ibalik mo! Totoo ba ang pagpipigil na yan? O kunwari lang? Ibalik mo, sabi! Concern ho ba talaga kayo, inay, sa pag-alis ko? O natutuwa kayo dahil mawawala na ang posibleng magsusumbong kay itay? Yang bugaga mo. Baka marinig ka ng itay mo.
Hindi ninyo ako mapipigilan, Inay. Hanggat hindi ninyo nilalayuan ang tano na yon, hindi ako uuwi sa bahay na ito. Okay. Sige. Ibalik mo na yung damit mo sa aparador. Ang itay. Oh, ano yan, anak? Ano ba ang mga bag na yan? Ha? Goryo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.